Yon, good day sa inyo mga idol. Welcome para sa ating panibagong video para sa ating YouTube channel. So ngayong araw, ayan, nakita nyo naman na siguro yung title natin. I-share ko sa inyo yung mga basic accessories and upgrades na pwede natin gawin sa ating mga motorsiklo, or especially para sa mga naka scooter kagaya ko. Ayan, naka Honda Click 125 version 3 tayo ngayon. I-share ko yung mga simpleng accessories lang naman na pwede nyong idagdag sa inyong mga motorsiklo. Hahanap lang tayo ng medyo maluwag na lugar para ma-videohan natin yung mga accessories na nakakabit sa motorsiklo natin ngayon. Okay, let's go. Okay, dito tayo banda guys, sa area na to. Okay, so yun nga guys, no, ito, nakahanap lang tayo ng pwesto. Ito yung ating motor na Honda Click 125 version 3. Ayan, ipapakita ko sa inyo yung mga accessories at mga counting upgrades na naka-install sa ating motor, at baka pwede nyo mapagkunan ng idea. Okay, unahin na natin itong top box. Pagdating sa top box guys, ayan, meron kayong dalawang pwedeng pagpilian. Pwedeng yung alloy at ito, ganito, hard plastic. Sa alloy naman guys, remind ko lang kayo, kapag alloy top box ang gagamitin nyo, mas mainam na ang gagamitin yung bracket is yung mga bakal, yung mga solid na bakal gaya ng mga monorack, Rack X at marami pang iba. Yan, makikita nyo sa screen. So kung ganito naman ang top box na gamit nyo, gaya sa akin, hard plastic lang, pwede tong ganitong bracket. Ang tawag sa bracket na to is Raven bracket. Ayun, halos yung design niya halos pareho lang sa stock, pero kung makikita nyo, meron siyang additional na ano dito. Yan, medyo pahaba siya. Yan, halos parehas lang yung design niya sa stock and then yung quality. Pero yun nga guys, hindi recommended tong ganitong bracket kung ang gagamitin mong top box ay yung mga alloy. Kasi although kaya naman yun, pero hindi lang nire-recommend talaga kasi mabigat na nga yung alloy, magdadagdag ka pa ng mga bigat, so madali siyang mapuputol talaga guys. Pero kung ganito lang, mga hard plastic, magagaan lang, pwede tong ganitong bracket. And sunod guys, punta naman tayo dito sa likod. Ayan, kung makikita nyo, diba, good condition pa yung ating plaka. Dahil yan dito sa plate holder. Ayan, iwas tupi kasi yan guys. Pero guys, note lang kasi merong nabibiling mga plate holder na may kasamang acrylic. Yan yung pinapatong dyan. And bawal pala yun guys, bawal yun yung mga mag-a-add ka ng mga kung ano-anong bagay na nakaka-apekto sa visibility ng plaka. Ayan, pero pag ganyan guys, plate holder lang naman yan. Ayan, kung makikita nyo, hindi naman bawal yan. Tsaka bawal din yung mga ano guys, yung mga naka-emboss, halimbawa mga ganyan, maitataas mo ng onte, kaya gaganon mo, bawal yun guys. So mag-iingat kayo sa ganun. Ganda, diba? Iwas tupi, iwas yupi, lalo na kung nagpa-park kayo sa mga masisikip na area. Yan, very useful talaga yan guys. And then dito naman tayo banda sa may tapaludo. Yan, sa likod, ang tawag dito is tire hugger or mudguard. Yan, makikita nyo, parang carbon style siya, pero hindi siya carbon talaga guys. Ano lang yan, hydro dip lang yan. Wala tayong budget pang carbon. Okay, ayan, hydro dip. So nakakatulong siya, syempre dagdag forma na rin sa motor. Tsaka syempre kahit papano naiiwasan niya yung mga putik na pupunta dito sa makina nyo. Kahit papano nalilesen niya yan guys. Kaya magandang upgrades talaga to na pwede nyong bilihin. And then
Isa pa sa pagdating sa mudguard, meron ding isang type ng mudguard na OEM tire hugger na sinasabi nila. Ayun lang nakalabas yung ita-transfer mo yung coolant dito sa labas. Yan. Medyo para sa akin lang guys, medyo mahirap kasi install yun. Medyo marami ka rin kailangan baklasin. So para sa akin ito lang. Okay na ako dito sa plug and play. Pero ayun kasi guys, yung mudguard type na yun, maganda yun kasi mabilis mo monitor yung coolant mo. So pag magre-refill ka, isang tornilyo lang natanggalin mo, pwede mo na na-refillan agad. Pero ito kasi guys, medyo hassle siya. Yan, kailangan mo pang baklasin tong 3 tornilyo dito bago mo ma-access yung coolant. And then dito naman tayo sa dalawang to. Ayan, ito guys, pwede nyo ring palitan to. Pwede nyo ring, kagaya nito sa akin, naka hydro dip na rin siya ng muffler cover. Yan, pwede nyo gayahin yan guys. And then pagdating dito sa radiator, alam ko meron na bibili dyan yung mga pa backstab lang, yung ididikit mo lang ng ganyan, dagdag forma din sa mga motor yun. Ayan, preference na ninyo yan guys. Ayan. And then pagdating naman dito sa likod guys, meron tayong tinatawag na shock cover. Ayan, meron ako nun guys nakalimutan ko lang ikabit siya ngayon. Maganda yun guys, para iwas dumi dito sa inyong shock, 'di ba? Ayun, kagaya niya no, madumi na siya guys. So hindi ko kasi nakabitan ng shock cover. Pero alam naman natin, 'di ba? Medyo mahirap kasi linisin to. So para sa mga medyo tamad maglinis ng kanilang shock, maganda yun guys, shock cover. Yan, pwede nyo idagdag sa mga accessories and parts nyo. And then sunod naman tayo dito sa upuan. Usapang upuan. Pagdating naman sa upuan guys, hindi ko alam para sa akin lang naman to, experience ko lang naman. Nasubukan ko na kasi yung brand na yung flat seat, yung Natong tsaka Noiwat Dan. Pagdating kasi sa version 3 guys, hindi ko alam, pero saludsod talaga tumatama na yung tuhod ko dito sa sa dito banda. So hindi ko siya nire-recommend para sa akin guys ayun lang kasi wala pero nasubukan ko naman siya sa mga version 2 na click. Okay naman okay naman yung flat seat pero ewan ko ba, pagdating dito sa version 3, medyo saludsod talaga siya. So ayun ang hindi ko nagustuhan. Although medyo bumaba nga, medyo hindi ka na nakatingkayad, abot mo na yung sahig. Pero ayun nga guys, saludsod ka naman dito. Kumbaga tama na yung tuhod mo dito. So much better guys, kung mag-upgrade kayo ng upuan or kung gusto nyong pababaan, ipamodify nyo na lang. Medyo pabawasan nyo lang siguro dito para hindi kayo saludsod dun. Or kung bibili man kayo mga upgrades guys, maganda na yung siguro yung yung camelback. Kasi yung mga flat seat guys, para sa version 3 lang to guys kasi nasubukan ko naman sa version 2, okay naman hindi naman siya ganun kasaludsod Sa version 3, di ko alam kung may pagkakaiba ba sa design yan, pero ayun nga, mas okay gamitin nyo na lang yung mga camelback. Yan, mga camelback na seat para sa pag-upgrade ng upuan nyo. Yan, itong nakakabit sa atin, stock pa yan guys. Okay, punta naman tayo dito sa side mirror. Ayan, pagdating sa side mirror guys, alam naman natin Honda Click, ang stock side mirror nya is, alam mo yun, medyo mataas siya. So ayan, pwede kayong bumili ng kagaya nito sa akin. Ang brand nito is HMA. Yan ang brand nya. And maganda naman siya guys kasi hindi siya, alam mo yon, hindi siya may grado. Yan, siguro ipopost ko na lang yung link sa comment section para kung gusto nyong ganyan din yung side mirror nyo, makabili kayo. Yan. And then meron pa yan ibang options para sa side mirror. Alam ko meron din yung Street King ba yun, yung fully adjustable. Ayun guys, maganda din yun. Ang looks naman niya is parang sporty look. Ito kasi yung mga ganito parang mga classic look lang. Yan. Pero yun guys, preference nyo naman yan. Binibigyan ko lang kayo ng options kung anong mga pwedeng upgrades ang gawin nyo sa
sa inyong mga motorsiklo. And then punta naman tayo dito. Eto, kung nakikita nyo to, yan, push lock or quad lock. Pero para sa akin guys kasi yung quad lock masyadong mahal yun eh, medyo pricey na kasi yun. Pero ito may alternative naman, tinatawag nyo lang push lock. Yan, napaka useful siya guys para sa mga katulad kong mga delivery rider. Ayan, kasi madali lang ikabit yung ano eh, yung cellphone. Napapakita ko sa inyo guys. Kung ikakabit nyo siya, madali lang. Ayan, ganyan lang. Ayan, di ba? Hindi na basta-basta matatanggal yan guys. O, tapos pag tatanggalin mo naman, saglit lang. Ipupush mo lang yan dito guys. Oh. Kahit isang kamay lang kaya na. Push, then ikot onte, tanggal na. Ayan. Mas okay sa akin to guys, para kaysa dun sa ano, sa Motowolf na cellphone holder. Alam mo yun, mag-iikot-ikot ka pa kasi dun eh. Gaganyanin mo pa, mag-iikot-ikot ka pa. So para sa akin mas okay to. Ang ayoko lang dito is, ayan, palagi kang may ganito sa sa case ng cellphone mo, palagi nakadikit na yan dyan permanently. Pero pwede naman kayo bumili ng isa pang case guys, di ba? Para kung hindi naman kayo magmumotor, hindi nyo naman kailangan ng ganyan, pwede magpalit na lang kayo ng case, di ba? So case lang yung papalitan nyo. Wag nyo ikakabit yan guys sa ano nyo, sa cellphone, kasi permanent yan. Yan. And then sa mga cellphone holder guys, meron niyang dalawang option. Merong clamp type, tsaka merong side mirror type. Etong nakakabit sa atin, ayan, kung makikita nyo, clamp type siya. Yan, clamp type. Ayan, bumili lang ako ng extra extension. Yan, kung makikita nyo, sa side mirror meron ako nilagay na extension na nakakabit yung eto, yung push lock. Pero meron yan guys, yung mga Motowolf na cellphone holder, pwede yan rekta, ano na, rekta nyo na dito ilalagay sa side mirror. Yan. And then ito guys, baka gusto nyo rin, kung mahilig kayo mag video, mag vlog, ayan, pwede rin sa inyo to guys. Kasi ito, kung makikita nyo, napapalitan nyo yan guys. Oh. Ito kasi pang GoPro to guys, yung ganitong mount. Ayan, yung pang GoPro kasi yan. Pero kung gusto nyong pang cellphone, meron nabibili na parang ganito lang guys, adapter lang siya, pero pwede mo ikabit yung cellphone nyo, tapos pwede nyo na ilagay ng ganyan, di ba? So meron kayong pang footage para sa mga napupuntahan nyo na area, di ba? Pero ito kasi guys, pang GoPro to, pero may nabibiling ganyan na yung cellphone yung pwede nyo ikabit. And di na tayo lalayo guys, ito, punta tayo dito sa bandang panel. Ayan, kung makikita nyo, meron akong pinatong dyan na parang ano lang naman, dagdag protection lang naman, na ito, kung makikita nyo, parang carbon, hydro dip lang din yan guys. And then nagdagdag din ako ng parang tempered glass. Yan, parang additional protection dito sa panel, para kung may mga malaglag man, kung ano-anong bagay dyan, hindi siya rekta magagasgas, di ba? Ayan, napakalaking bagay din yan guys. And then aside dyan, pwede nyo rin lagyan ng ano to, eto, susian nyo. Alam ko may nabibili din ng mga sticker dyan na pwede nyo ilagay. Yan, para dagdag protection din sa susian nyo, lalo na kung mga nakaganitong susi kayo. Kasi di ba, lagi-lagi mong pinapasok yan dyan, eh minsan hindi naman sumasakto agad, kaya madaling magasgasan. Ayan, kagaya sa akin, no, diba? Puro gasgas na. So okay din yun guys, okay na upgrade din yun, na pwede nyong gawin sa motorsiklo nyo. And then dito naman tayo sa baba. Ayan, kung makikita nyo, meron tayong rubber matting. Ayan, oh, dagdag protection yan, kasi yung battery natin, di ba, ayan yan, oh, battery na yan eh. So kahit pa paano, di ba, iwas putik, para hindi tayo mahirapan maglinis, iwas putik sa footboard natin. Dagdag ano lang din, dagdag protection. Ayan guys, pwede yan. Punta naman tayo dito. Eto guys, optional lang naman to, hindi naman kailangan talaga eh. Medyo kinakalawang na nga siya guys, oh. Medyo hindi na kasi nagagamit. Ayan,
Naka-convert na siya sa big disc. Alam ko kapag version 3 yung motor mo, ang bibilhin mo na disc is yung 5 holes. Pero kapag version 2 naman, 4 holes lang. And then kung bibili kayo or mag-convert kayo ng big disc guys, yung bibilihin nyo yung may kasama ng bracket. Ayan, ganyan. Kasama na para hindi na kayo mamblema. Plug and play lang yan guys. Wala na kayong babaguhin dyan. And isa pa guys, eto kung makikita nyo, yan, meron na tayong mini driving. Alam naman natin, 'di ba? Hindi natin pagkakait yung stock na ilaw talaga ng mga Honda Click, or hindi lang siguro mga Honda Click, siguro daman nyo rin yan sa ibang mga scooter na mahina talaga yung ilaw. Lalo na kung mahilig kayo magbiyahe sa gabi, kailangan nyo talaga yan guys. Magandang upgrade yan, yung mini driving light. And then sama nyo na rin yung busina guys, para medyo malakas yung busina nyo, di ba? Kasi alam naman natin hindi rin ganun kalakasan talaga. Pwede na, pero hindi rin ganun kalakasan yung busina ng mga Honda Click eh. So pagdating naman sa mini driving and busina guys, package naman na yan pag pinapa-install nyo. So yan, pili na lang kayo dyan sa mga trusted nyo na mechanic, na mga nag-i-install ng mga mini driving and mga busina. Mas makakamura kayo guys kung mga package na yan ipapa-install nyo. So yun lang guys, meron pa ba akong nakalimutan? Ayan guys, kung meron ako nakalimutan or kung may suggestion kayo na ibang pwedeng mga accessories na pwede nating idagdag sa ating mga motorsiklo, comment nyo lang dyan guys sa baba, sa comment section natin. At syempre guys, kung umabot ka sa video na to guys, baka pwede naman pa subscribe, like, and mag-comment na rin kayo dyan sa ating video. Okay, ayun lang naman guys. Wala naman ng ibang mga akong in-install dito, mga bolts, diba? Ayan, kagaya nito. Hindi naman siya literally upgrade, for looks lang naman yan. Pero sa inyo yan guys, nasa sa inyo yan. Okay. Okay, so yun guys, no. Sana ay kahit papano ay may na-share ako sa inyo, 'di ba? Kahit papano sana ay may natutunan kayo sa mga pinagsasabi ko dun kanina. And ayun lang naman guys. Kung may nakakalimutan man ako or may gusto kayong i-share din na pwedeng accessories na pwedeng idagdag natin sa mga motorsiklo natin, i-comment nyo lang dyan guys sa comment section sa baba. Yan, babasahin natin yan at syempre mag-comment din ako dyan. So yan guys, maraming salamat sa inyong time, pagtsatsaga sa ating video. Mag-iingat palagi kayo guys. Bye bye, peace.